Sa video na to is meron tayong update para sa Windows App Tool natin. Version 1.1.0 yung gagamitin natin sa video na to. At saka yung APK natin na version 28. So starting 28, ito yung version na online update lang. So hindi mo kailangan mag-uninstall o reinstall or mag-reset ng launcher, both Windows at saka APK launcher. Okay, so start tayo. I-download nyo lang yung Windows App Tool na kailangan. So ito halimbawa na download ko na 1.1.0 na version for Windows App Tool. Sa APK hindi mo kailangan mag-download kasi nasa Windows App Tool na siya. So sundan nyo lang. May changes ng konti pero madali lang. Double click lang natin after na download. So before mo i-download ito, para continue yung steps natin, i-search mo lang yung security mo sa sa laptop mo, like security. Yan, Windows App Security. I-disable mo yung parang antivirus. So, click mo dito sa Threat Protection, Manage Settings. Pwede kayo i-google kung hindi mo mahanap kasi iba-iba yung laptop. I-off mo lang para ma-continue yung mga steps. Hindi i-block ng antivirus or i-delete ng antivirus yung file na i-download mo. So, disable natin muna. Tapos, double click to open. Run. Yes. Then next lang, yes, shortcut, go to the shortcut, then next, then install. So ganun lang, close natin. So mayroon lang app dito na naka-install sa desktop mo, so auto open na siya. Okay, punta tayo sa cellphone mo. So gamit ko yung stick, no, settings. So assuming na uninstall na to, check nyo lang yung videos ko paano i-uninstall yung Chaos, yung sinundan nito. Okay, so syempre review natin kung may nakalagin accounts. So last time na gagawin natin to, since online update na lang yung gagawin for the next version, like maybe 29 or up. So ito, since na old pa, below 28, ito muna ang gagawin natin. Review kung meron nakalagin para continue tayo. So wala. Okay, punta tayo sa developers option. Tapos developers option, enable natin yung wireless debugging. So before mo yan i-on, after na deactivate yung Chaos mode or non-install, i-restart mo yung CP mo para sure. I-restart mo. Okay, on natin. So, tingnan natin sa laptop since meron ng data yung laptop natin sa CP na to. So, hindi na tayo magta-type ng wireless. Ganyan. Hindi na. Pero kung hindi mag-connect, lagin mo lang yung wireless. Click mo lang yung pair device with pairing code. So, ito, continue tayo. Tapos, so makita nyo ngayon yung difference. Click install. So yan yung lalabas. So check nyo sa laptop, yan yung lalabas. Makakapili ka na ng version na gusto mo. So via online lang. Ito halimbawa 1.1.0, kung mayroong changes yung developer natin na sa JC, kapatid ko, mayroong lalabas ito na update. So i-click mo lang kung meron. Okay? So, halimbawa, latest yung gusto natin kasi nandito yung magandang feature sa latest. Download. So, wait lang natin matapos mag-download. So, itong download, once mo lang to gagawin. Kasi, pag na-download na to, sa second setup mo sa CP, hindi mo na kailangan mag-download. Papakita natin saan na i-store yung na-download na ito. So, wait lang natin matapos.
So tapos na siyang mag-download, wait mo lang ito matapos ito. Nakalagay na please wait. So click natin install. So before natin yan i-enable, pakita lang natin yung na-download mo na file. So dito, i-click mo lang yung Windows plus R sa keyboard. Yan. So i-type mo lang yan, makita ninyo yung nakalagay. Tapos click OK. So lalabas, ito yung na-download mo. So sa second step mo, mas mabilis na lang kasi na-download na yung APK file. So ito, kung in case man, for worst scenario, kung meron kaming na-upload na may bug na version, tapos same sila 28, need mo ito i-delete. Kasi pag di mo ito i-delete, pag install mo sa phone, the same pa rin yung ma-install, yung may bug. So need mo i-delete. So yan yung importance sa part na to. So since final na version na to, wala tayong i-delete. Close natin. Okay, click enable. Okay, start na tayo. Actually, same pa rin yung steps. Pero last step na to kasi old man to. Last step na tong ganito. So, mas maganda mag-start ka sa version 28. Kasi kung may update, madali na lang. Gamitin mo lang yung updater button sa app. Hindi mo na kailangan ng laptop. So, papakita lang natin yung steps na to para sa mga gumagamit ng older version na Kiosk app. Launch. Okay na to. Then, login tayo. Papakita natin yung mga na-add na feature sa version na to. Okay, login tayo. Start ako sa shortcut. The same pa rin. Ang ilagay ko ito. Uncheck, uncheck. Papakita lang natin. At least makita nyo yung difference. Tapos, Google okay na yan. Edit natin. Lagay ko dito yung take note, basta nakalagin as admin, auto bypassing app, pwede nyo ma-open kahit walang time. Reminder din, be sure, yung cellphone mo at saka yung laptop mo connected sa Vendo. May oras. Or, kung gusto mo PPE, sila nakakonect, dapat pareho silang dalawa connected sa PPE router ng Vendo. So, dapat pareha sila para hindi magka-problema. Okay, proceed. Settings. So, the same pa rin. Settings. So, ganito na yung design niya sa settings. May exit sa baba, may exit logout. Pag exit, ganun lang. Nakalagin pa rin. Para gusto mo, logout, totally logout siya. Okay, by the settings, customer UI. So, nandito yung lahat ng info. So, papakita natin yung anong bago kasi na-explain ko na to yung iba sa unang video na sinundan nito. Ito yung nabago or na-add. Meron na siyang show it change Wi-Fi in user settings. Yan. Tsaka lock brightness. Okay. Explain natin. So, pakita lang natin yung Wi-Fi. Laga tayo. Nandito yung Wi-Fi niya. Ganyan. Click natin na yan. Wi-Fi. So, makakapili sila ng Wi-Fi na gusto nila. Okay? Nakalock yung sinabi ko kanina, hindi ma-volume. Babalik siya sa sinet ng admin.
Pero take note, hindi ibig sabihin nakalock siya dito is maapektuhan yung sa alarm. Hindi. Priority pa rin yung alarm. Okay? So, meron kasi nag-request niyan. So, ibibigay natin. So, anong next? Login tayo. Settings. Tapos na tayo sa customer UI. Explain na natin yan. Next is icon appearance. So, ito yung bago din sa version na to. Pwede mo adjust yung icon. Icon size. Gusto mo malaki. Yung background niya ganyan. Medyo try na lang. Next, alarm. So, the same pa rin yung alarm. No. Ito yung nabago or na-add. Charger disconnected alarm. Mag-alarm to pag na-remove yung charger. Try natin. Saksak. Remove natin. Yan. Yan yung alarm. Okay? So, kahit halimbawa, nag-alarm na, binalik yung cord, hindi siya totally babalik sa or mag-silent. Kasi pag ganun, hindi mo malalaman na may nag-attempt pala. So, kahit ni-remove o binalik yung charger, hindi mag-stop yung alarm unless i-disable mo. Para hindi ka blind na may nagtangka pala na i-remove yung charger. So, ganun yung sa charger disconnected alarm. Okay, next. Dito tayo sa standby media. Check natin kung ano na bago. So, wala masyadong na bago. Pero, sa next video, gagawin ko ng video na paano i-customize yung mga standby media animation. Okay? Proceed tayo next. Auto logout. Same pa rin. Check nyo lang yung videos ko. Sina-explain ko na yan. Defreeze. Same pa rin. Kiosk security. Ito yung bago sa change password. So, change pass natin. Try. Pwede na pin or pattern. So, gusto ko yung pattern. Mas madali mag-login. Next. Save. So, kung mag-logout ka, halimbawa, or mag-login ka, pati sa mga alarm, the same din. Ganyan. Settings. Balikan natin yung charger kanina. Standby, alarms, charger. Saksak natin. So, try tayo mag-log out. Tanggalin natin. So, ganun siya. Okay, next. Next natin. Tapos na tayo dito. Location tracker, the same pa rin. License activation nasa baba. So, yun lang. Thanks.